Alright, so hello guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, mukhang meron akong napapansin na itong si Senator, yes, Senator Bato de la Rosa, alam naman natin na panalo, pang third place pa nga, itong si Senator Bato de la Rosa, dito nga po sa partial and official votes ng 2025 midterm election. So, alright, meron akong napansin dito kay Senator Bato de la Rosa. Alam niyo naman na kinakalampag po ng International Criminal Court or ng ICC itong si Bato. Abay, parang kumakambyo. Yes. So, tingnan niyo itong balitang to, mga minamahal. Handa umano si Senator Bato de la Rosa na suportahan ng mga programang gobyerno na sa tingin niya ay mabuti. So, for the second term, sabi ni Bato de la Rosa, ihinto na natin ang bangayan. Really? Manggagaling ito sa bibig mo, Senator Bato, na ikaw mismo ang tumitira kay PBBM. Lagi mong tinitira na itong ating gobyerno ay malupit. Lagi mong sinasabi ng gobyernong ito ay mapang-abuso. Lagi mong sinasabi na kung hindi dahil sa mga Duterte, wala ang mga Marcoses. Really? Senator Bato? Na manggagaling pa mismo sa bibig mo yung ihinto natin ang bangayan? Na ni isang salita walang binitawan sa'yo na against itong si PBBM and also walang binitawan na masasakit na salita dito kay Sara at sa kanyang ama. Tapos manggagaling mismo sa'yo yung salitang ihinto natin ang bangayan na kayo naman ang mahilig gumawa ng issue, mahilig gumawa ng eksena, mahilig mang tarantado kay PBBM. So, nakakapagtaka na manggagaling mismo sa bibig mo, Senator, na yung sinasabing ihinto natin ang bangayan, natatakot na ba? Kumakambyo na ba? Kasi alam naman ninyo mga minamahal na nagsalita na itong si attorney and ICC Legal Counsel Cristina Conti patungkol nga po dito sa warrant of arrest na napipinto para dito kay Senator Bato de la Rosa. Kasi imagine nga, kakatapos pa lamang po ng halalan, May 12. Kinabukasan ng May 13, makikita nyo yung balitang yan, no? ICC trial looms for Go and Bato. Di ba? Na itong si Bato de la Rosa at itong si Go ay naaamoy na natin na mayroon na pong papalapit na International Criminal Court arrest warrant. Kasi makikita dito sa pangalawang article, sabi ni Cristina Conti, ni Attorney Cristina Conti, Bato, I'm pretty sure I will get a warrant of arrest. Yan yung sabi sa isang interview ni Cristina Conti. Diba? So, sabi pa dito, by later this year, possibly September, we might be looking at the sitting mayor on trial, assuming he wins, and we're looking for 2 senators of the Republic being on trial. So, hindi malabo na itong si Bato de la Rosa, I think 9 yan eh. Diba? 9 co-perpetrators ang hindi naman dinilit, kumbaga binlurred. Hinaid lang yung mga pangalan. Sino-sino kaya yung siyam na co-perpetrators na kasama, na kaalyado ni former President Duterte dito nga po sa pagbuo ng madugong war on drugs. Diba? Kasi hindi lang po simpleng homicide or simpleng murder yung kaso ni former President Duterte. Ito po ay war crimes, crimes against humanity, genocides. Gets ninyo? At isa po sa nag-implement ng war on drugs at ng Oplan Tokhang na yan ay itong si Senator Bato de la Rosa. Diba? Nung siya ay isang chief PNP ng bansang Pilipinas. So I think yung statement na binibitawan niya ni Bato de la Rosa, kumakambyo na ba? Nagbabago na ba ng pananaw sa gobyerno? Kasi mga minamahal, meron din ako nabalitaan na itong si Bato de la Rosa, mukhang gusto na din sumapi dito sa alyansa. Ito galing lang to sa ating A1 sources. Itong si Bato de la Rosa, gustong sumapi sa alyansa. Ngunit dahil sa utang na loob niya at pwedeng ilaglag siya ni former President Duterte, na natili siya dito sa tabi ni Digong. Pero kakambyo na sana daw, di umano. Itong si Bato dito nga po sa alyansa. Ngayon ang nangyari, dahil nga pwede siyang i-down ni Digong. Sinabi lang naman ni Digong, ako lang naman yung nag-utos, pero sino yung nag-implement? Diba ikaw? So pwede siyang i-down
ni former President Duterte sa pamamagitan nun. Ngayon, siguro natakot itong si Bato de la Rosa na baka siya na lang yung matira sa kulungan, 'di ba? In the future, abay pinanindigan niya na, 'di ba? Yung pagkampi kay former President Duterte. So, mahaba-haba din yung binabayarang utang na loob ni Senator Bato de la Rosa. Pero yung punto kasi dito, hindi niyo pwedeng takasan yung kasong crimes against humanity na yan. Kung si Sara Duterte man ay hindi ma-impeach ngayong July, 'di ba? Kung itong si VP Sara ay hindi ma-impeach ngayong July, yung mga minamahal, I think baka dito tayo bumawi sa International Criminal Court, dito sa ICC. 'Di ba? Kasi alam naman natin na itong si Sara Duterte, nung siya ay mayor, siya din yung Oplantokhang Queen ng Davao. So, yung mga statement na lumalabas ngayon na pagkambyo ni Bato de la Rosa, I think parang kind of plastic kung titingnan, or baka namamangka na din sa dalawang ilog, kagaya ng ginagawa ni Amy Marcos, 'di ba? So, nakakatawa nga lang isipin kahit gaano pa man kagaling ang ating mga panelist, mga house prosecutor natin, alam naman natin na yung boto ni Bato de la Rosa ay magiging acquit yan para dito kay VP Sara Duterte. Pero hoping sana for the best for our country na manaig pa din yung kabutihan, ba? Na sana pag dinidinig na po ang impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte, hoping sana na maging fair itong ating mga senador sa mga ilalabas ng ating mga panelist, ng ating mga prosecutor, ng mga ebidensya para po ma-impeach itong si VP Sara Duterte. Wag sanang mangyari na de porket kaalyado mo, pinupolitika ang boto dahil nagbabayad ng utang na loob. Wag naman sana umabot sa ganoong punto. 'Di ba? Yun lamang po yung akin. So, alright, itong si Bato de la Rosa, kahit anong gawin niyang pagkambyo, law is law. And no one is above the law. Tandaan niyo yan. So, managot ang may pananagutan. Paano ba naman kasi? Sila din yung nagsabi na si Dilima daw ay mabubulok sa kulungan. Ngayon, abay, natatakot sila na baka sila na ngayon ang mabulok dito nga po sa kulungan. Dahil kung mapapansin ninyo, nagdo-dominate na po yung pangalan. And panalo din yung party list ni former Senator Leila de Lima. So, nagdo-dominate yung name ni de Lima ngayon at medyo nalilinis na ang kanyang pangalan dahil sa mga fabricated cases na binuo ng kampo ni former President Duterte. So, alright, yung buhay kasi parang gulong lang yan. Di ba, minsan nasa taas, minsan nasa ilalim. So, gumawa ka na lang ng mabuti sa kapwa mo. Di ba? Para ng karma ay mabuti din yung ibinabalik sa'yo. So, alright, mga minamahal, yun po. So, kayo, ano yung masasabi ninyo na itong si Bato de la Rosa ay kumakambyo na? Papayag kaya ang ating gobyerno? Tanong lamang po. So anyway, it's me again. Pengin lang po ako ng comments ninyo. Mga minamahal, likes and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit always notification bell for more update. Yun lamang po. Maraming salamat at ingat mga kababayan.